Story time muna tayo on how I started investing. Sa mga hindi nakakaalam, RF engineer ako or radio frequency engineer. So kami yung nagche-check ng signal sa mga buildings and may dalawang ways lang para ma-check yung signal. Yung walk test tsaka yung drive test. Most of the time, lakad lang. So iikutin mo talaga yung building floor by floor, ikot kung ikot. And at the end of the day, sobrang pagod. So, ito, may kasama ako dun sa pag-walk test ng isang building. And then, after namin mag-walk test, sobrang pagod kami. So, pumunta kami sa food court. And then, nagpahinga lang, ganyan. So, habang nagpapahinga kami, nagkukwentuhan kami. And nag-share siya na meron daw siyang libro na binabasa. And tinanong ko, ano ba yung libro? And ang sabi niya, yung Rich Dad and Poor Dad daw. So, guys, kung hindi nyo pa nababasa yung Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki, basahin nyo siya kasi maganda siya. And for me, ayun yung naging eye-opener para sa akin at ayun yung reason kung bakit ako nag-start mag-invest. Aside sa mga engineering books, Little Prince lang ang libro na nabasa ko. Kaya yung Rich Dad and Poor Dad, ang tingin ko hindi ko siya matatapos. Pero one day lang, one sitting, natapos ko yung Rich Dad and Poor Dad kasi sobrang ganda ng libro na to. Diba bilang empleyado, nagtatrabaho tayo para kumita ng pera. Pero dapat daw yung pera natin, pinagtatrabaho natin para kumita rin ng pera. Doon ako nagkaroon ng eye-opener na oo nga no, dapat nag-i-start din ako mag-invest. At nakita ko dito sa kawork ko na nag-i-invest na rin siya sa stock market. So tinanong ko na rin siya after kong basahin yung Rich Dad and Poor Dad kung paano ba ako makakapag-start sa stock market. Guys, 2015 yun. At ang masasabi ko lang, sobrang nakaka-addict ang pag-i-invest. Diba, normally, ang pera natin, sinesave natin sa bangko. Kung ano yung pera mo sa bangko, pag tulog mo, kinabukasan, ayun pa rin yung amount na makikita mo. Sa pag-i-invest, hindi ganon. Pwede na mas malaki na siya. Kaya guys, kung mag-i-invest kayo, invest with precautions. Hinay-hinay lang. Kasi nakaka-addict talaga siya. And make sure na aaralin nyo bago kayo maglagay ng pera. Dahil pera yung pinag-uusapan natin, dapat alam natin kung paano nga ba siya kikita and kung ano ba yung paglalagyan natin. Hindi basta-basta na pag nilagay mo, tataas na siya at kikita ka. So kailangan talaga ng knowledge when it comes to investing. So wag lang invest ng pera, dapat nag-i-invest din tayo sa knowledge.